Kumpara kay Pilato at Herodes, si Kristo'y makasalanan at banta para naman sa mga Marcos at mga dating anti-Marcos na ngayon ay nakikipagmabutihan sa kanila at mga kaalyado na. Yan man ay komunista, yan man ay aktivista, yan man ay mga dilawan, yan man ay mga pink, yan man ay mga woke, mga apo ng dilaw, mga anak ng pink, lahat ay alam, maliban sa maghugas ng pinggan, na ang standard na sagot ay wait lang. Yan man ay mga obispo, kardinal o pare, na noon ay anti-Marcos. Yan man ay mga abogado, mga eksperto sa batas noon at mga kilala. Yan man ay mga taga-media, yan man ay mga negosyante. Alam na alam natin, magkakasama ang mga yan. At kung hindi man kaalyado ng mga Marcos, kung hindi man sumisimpatiya, may tahimik po ang mga bunganga ngayon, pero sabay-sabay na sumisigaw pagka ang kaharap nila para durugin ay ang common enemy na ang pangalan ay Duterte. Napakamaliwanag po yan. Kung meron mang ilang-ilan na bumabanggit ng kasong ito, ilan-ilan na lamang po. Laging ang nakakurtina, nakamaskara, para hindi ito talakayin ng malawakan at buong diin. Impeachment 2028. At itong desisyon na ito, na pabor sa mga Marcos, meron pang isang pinagtatakpan bukod dito. Kaya bihirang talakayin ito ng radyo, TV at dyaryo sa mainstream media. Ang isa pang pinagtatakpan bukod dito ay ang malawakang pandarambong at pagnanakaw sa kaban ng bayan na kung noon 40 years ago ay Marcos ang involved dito sa panahon natin. Sinasabing mga Marcos na naman at ang kanyang mga bagong kaalyado. Na kung noon ay mga Aquino ang nangunguna sa paglaban, ngayon, ang Aquino at Marcos ay napakaganda ng samahan. Nakita nyo walang kakibu-kibu si Bam? Di ba? Mamaya isasabihin ko sa inyo ano ang dahilan. Bakit? Yan. Gusto ko munang ibahagi itong desisyon na ito. Ito ay nasa English. Aking magsisikapang i-translate sa Tagalog para po sa kapakinabangan ng higit na mas marami. Sabi ni Justice Jacinto sa kanyang desisyon na sinulat, ang kasong ito ay natutungkol sa mga natitirang properties o ari-arian na kaugnay ng petisyon na may kinalaman sa nauna na naming hinatulan. Noong Disyembre 17, 1991, ibig sabihin, pabalik pa lamang ang mga Marcos dito. 5 years matapos silang patalsikin sa kapangyarihan. Ang Republika ay nag-file ng petisyon upang tiyakin na ang mga nasamsam na kayamanan o ari-arian ng dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. at ng dating First Lady Imelda Marcos na nauna ng sakop ng gayon ding pagsamsam na nakapending sa hukumang ito at may docket bilang civil case number 0002. Biruin nyo yan ha. Isa sa unang kaso na isinampa ng gobyerno ni Cory Aquino laban sa mga Marcos. Kaya ang numero napakababa 2 hanggang 35. Tanyo, mabababa. Tapos yung isa pa, ito nga binabasa ko, 141. Ngayon po, libo-libo na ang mga nakasampang kaso na nakadakit o may numero sa Sandigan Bayan. Ito nagsimula 2. Baka yung 1 kanila din. Hanggang 35. Binabasa ko 141. Gaya ng mga naunang kaso, ang nasabing mga properties o ari-arian ay sinasabing nakuha sa illegal na paraan, unlawfully acquired. At ang kanilang mga halaga ay masasabing hindi angkop at pagkalaki-laki sa legal na kinikita ng mga ipinagsasakdal. Yan nga ang pamilya Marcos at ang kanyang property. Sa panahon ng kanyang panunungkulan sa gobyerno, sa mga pahina 1-77 ng petisyon na inamyendahan upang ipakita ng PCGG na kumakatawan sa Republika ang kanilang mga hinahabol na mga properties pabor sa gobyerno. Sa halip na sumunod sa ipinag-aatas ng hukuman, ang mga nagsasakdal o petitioner, PCGG, gobyerno. Ano nga po yung PCGG? Presidential Commission on Good Government. Nang magkaroon ng EDSA Revolution, pinatalsik ang mga Marcos, nagtayo ng komisyon para habulin ang di umano'y mga nakaw na yaman ng Marcos. Ang tawag sa komisyon na yan, Presidential Commission on Good Government. Bakit good government? Kasi bad government yung pinatalsik. Sabi ha, evil. Kaya ano yung nagsimula na gobyerno? Sa panahon ni Cory, good government. Sa panahon natin, may naririnig pa tayo yan eh. Naririnig pa nga natin sa grupo ng mga mayors eh, good governance.